Sige nga, boss, pakipaandar mo. Hindi pakipaandar mo. Oh. Umawak ka ba ng silinyator? Oh, hindi. Sige, patay mo ulit. Oh, sige. Tadyak. Oh, yun. Oh, patay ulit, patay. Oh, sige, tadyak. Oh, ilang tadyak? Isa lang. Oh, kanina, ilan? 10. Sige, start mo. Huwag kang hawak ng silinyador. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay na. Nakita mo, mukhang hindi andar, no? So yung mga padring nakita nyo, 10 tadyak. Kung di ko pa pinigilan si boss, baka umabot pa ng 30 padyak. Kadarating lang ng motor niya, mainit naman pero hard starting. Dinala ni boss dito upang ipagawa. So ang gagawin natin dyan, yun nga, magtotono tayo ng carburetor, magpa-plug reading muna tayo, mag-check ng valve clearance. So tara, simulan natin. Tanggalin na muna natin yung carburetor. Unahin na muna natin yung hose. May 2 screw dito sa manifold. So tanggalin na muna natin yan. Mga padreng, shout out sa HPM Toda, kay Mang Noli, sa may-ari ng motor, kay JR Salenga. Shout out sa inyo. Ito na inyong motor. Patingin-tingin, di naman makabili. Patingin-tingin, di makapanood ng sine. Walang ibang pera, kundi pamasahe. Nakayanan ko lang, pambili ng 2 yosi. Mga padreng, ang issue ng motor ni boss, stock up na yung kanyang air screw. Tapos nakalabas yung pinakakarayom sa part na yan. No? So mali po yan, dapat nakalubog po yan. So ang gagawin natin, tanggalin, kailangan natin matanggal yan. So mahigpit, napakahirap niyan tanggalin. So pero pipilitin natin at hindi natin papabayaan na hindi natin matanggal yan. So tanggalin na muna natin to. Mga padreng, gamitan nyo lang ng lagari para magkaroon siya ng kanal doon sa ere, para mas madali natin siyang pihitin. Mga padreng, kung issue ng motor nyo ganito din, so para po sa inyo itong video na to, sundan nyo lamang po. So yun na nga mga padreng, naluwag ko na. So medyo mahigpit lang, pero syempre kailangan natin matanggal yan para matono natin na maayos. Mga padreng, napansin ko lang na putol na yung pinakakarayom ng kanyang air screw, na iwan na dun sa loob. So pero huwag kayo mag-alala, meron tayong sikretong malupit dyan para matanggal natin na iwan. So ayan, putol siya. So mapapansin nyo dito, sa part na yan, naiwan yung kanyang pinakakarayom dyan. So kaya pala mahirap ipihitin. So bali na siya, tapos stock up na. So nawala yung karayom dito. So dapat ganito yung kanyang karayom para maitono natin na maayos. Dapat hindi nakalabas yan, dapat nakapasok po yan. So kailangan natin tanggalin yan. Gagamit lang din ako dyan mga padreng ng lumang air screw, pang Rossi itong gamit kong to. So ayan, ipasok ko lang para itulak niya yung naiwan na karayom ng ating ere. So itutulak niya yan palabas at matatanggal na yan. So ganun lang yung ginagawa ko mga padreng pag napuputulan ako nung karayom ng ating ere. So ayan, sagad lang natin, sagad natin para lumabas. So yun, ganun lang yung ginagawa ko. So ayan, lumabas na siya. Papalitan na rin natin to ng panibagong ere. So pati yung kanyang float valve, papalitan na rin natin yan. Mga padreng, isa pang issue ng motor ni boss, na wala na yung pinaka-hook ng kanyang float valve, kaya pag nakalangan ng dumi, hindi na siya nakakagalaw. So cause siya ng overflow kasi wala pa naman bewang yung kanyang float valve, yun, nawala lang yung kanyang hook. So dapat nakasabit yan dito. So yan, palitan na natin ng mga repair kit yan. So ito mga padreng, ito yung float valve nya, wala nang kawitan, kaya pag nakalangan ng dumi, wala na, hindi na maglalaro yung barbula. So dapat ganyan, may kawitan yan. So ito, tanggalin natin to.
magpapalit na rin tayo nito. Itong pinakabahay niya. Ito, palitan na natin to. Para hindi siya mag-overflow. May screw lang yan. Hindi na mo mag-overflow. Hindi na mag-overflow. So yun, tapos hugutin na natin to. Gamit lang tayo ng pliers. Ayan o. Papalitan natin yan. Buksan na natin to. Nag-iisa na lang to, buti umabot ka pa. So mga padring, ito set na siya. Palit na natin to, yung bago. Ito yung bago. Yung luma niya, putol na. Kaya napakakulit, panda rin. So kasana natin itong bago. May spring po yan. Ito, may spring. Spring, tapos washer. Ito, washer. Tapos goma. Ayan. Sabay natin ipasok. Lagyan natin ng clearance na 3.5. Pasok na natin. Sagad muna natin. Ayan, napakalambot no. Kanina pahirapan talaga. Dapat lagi po kayo nagpapalinis ng carburetor. Lalong-lalo na tong pinaka air screw niya kasi nag-i-stack up to. Siguro sa loob ng isang taon, every 6 months o 2 beses o ganyan or 3. Dapat pinapalinis nyo rin yan para nagagalaw, hindi nag-stack up. So ayan, sinasagad ko lang. Papakita ko po sa inyo, lalabas yung pinakakarayom dito pag sinagad natin. So mali po yun, dapat hindi nakalabas. Pag nakalabas po kasi yon, puro hangin. Kinakapos ng gasolina. Ano, smooth na smooth. So ginawa ko lang, linagari ko lang. Ayan o. Ayan mga padring, lumabas na o. Ayan o. Hindi nakikita. Ayan o, nakalabas o, nakikita nyo po, nakalabas. So kanina nakalabas yan, nung linabas natin, linagari natin, naiwan na po yung pinakakarayom. So bali na siya sa loob. So dapat hindi nyo po nasasalat yung talim po dyan. So adjust natin ng 3.5. So bilangin natin ito, ayan, diretso siya. Pitin natin, ayan, kalahati, isa't kalahati, dalawa't kalahati, tatlo't kalahati. So ayan po yung gustong-gusto ng barako, 3 kalahati. Tapos ikasa na rin natin yung kanyang float valve. So yung kanyang float valve, wala na yung pinaka-hook. So pakita ko sa inyo. Ayan o. Nawala na po ito mga padring. Kaya pag nakalangan ng dumi dito, nag-i-stack up na po siya. May tendency mag-overflow. So dapat yan po, ayan o, nakaganyan. Ayan. Nakabitin po yan o. Anong nangyari sa kanya? Ayan o. Nawala na yung pinaka-hook. So nabili ni boss to, matagal na panahon na, second hand. Ngayon lang daw nabuksan yung carburetor. Ayan, kasama natin to. Siyempre bago natin balik na muna natin yung bahay dito. So dito muna siya. Ito ipapalit natin para hindi siya mag-overflow. Ito yung luma.
So wag niyo pong kalimutan, may o-ring yan dito. O ito, may o-ring ah. Yan. Lagyan natin ng o-ring. Yan, o-ring. Pwede na po natin ipasok. Basahin lang natin ng gasolina. Pasok natin. Yun, pasok na mga padreng ha. Ayan ha. Ma-hard starting daw, nag-o-overflow. Kailangan pa daw isara yung baso. Ito po yung issue niyan. So kabit na natin yung kanyang lock. Yan. Tapos yung screw. At hindi na mag-overflow yan. Ayan. Ugan uli natin ng hangin. Okay. Pwede na natin ilagay yung kanyang floater tsaka yung kanyang float valve. Okay na, lagay lang natin. Tapos yung kanyang so yun o, smooth. Tayo nating hipan dito. Yun, good. So balik na natin tong ito yung main jet. Balik natin yan. Pitan. Okay, tapos yung slow jet. Ito. Pag naka-minor, dito po dumadaan yung gas. At smooth na mamaya yan. Kanina nakasampung tadyak si boss at hindi pa rin umandar. Sa tingin nyo mga padreng, ilang tadyak na kaya si boss nyan pag nabalik natin to. So lock ko muna to. Okay. Pwede na nating ibalik. Shout out sa mga HPM Toda. Itong motor ni boss, HPM Toda yan, Hermosa Public Market. So balik na natin to. Bugaan muna natin ng hangin. Kasunod natin. So yan na nga mga padreng, nalinis na natin yung carburetor, ang naging issue ng kanyang motor, naputol na yung pinakakarayom ng ating air screw, tapos yung kanyang float valve, nawala na yung pinaka hook. Pero mag-adjust pa tayo ng barbula dyan para maitono natin, sisilipin din natin yung kanyang spark plug. Pero itry na muna nating paandarin. Sige nga boss, pakipaandar mo. Hindi pa pakipaandar mo. Humawak ka ba ng silenyator? Oh, hindi. Sige, patay mo ulit. Oh, sige. Dak. Oh, yun. Oh, patay ulit. Patay. Oh, sige, tadyak. Oh, ilang tadyak?
Isa lang. O kanina, ilan? 10. So, yun mga padre, pag yung issue ng inyong motor, hard starting, silipin nyo lang agad yung kanyang carburetor. So, sundan nyo lang yung video natin. Pero hindi pa po dyan nagtatapos yan. Mag-a-adjust pa po ako ng barbula niyan, pero hindi ko na ipapakita sa inyo. Kasi marami naman tayong content ng pag-a-adjust ng barbula ng barako. So, yun ang pinakita ko lang sa inyo. Paano natin mapapa-easy to start yung barako dos natin. Kahit kung nagustuhan nyo yung ganitong content at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe, pakit na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo. Ano, okay na boss? Ayan o, si boss.